Hello, Air Science, Gemini, Libra, and Aquarius. Ito na po. Ito na po ang inyong reading. Pasilip ito para sa darating na bagong taon 2025. Advance na tayo mag-isip. Oo, kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay na marahil kung ngayon pa lang ay mapanood nyo na ito at mapakinggan, ay kailangan nyo nang marinig. Ngayon pa lang, bilang gabay, okay, sa darating na year 2025, Air Signs. This is a collective reading, of course. Just only take what resonate. Kung ano man yung pwedeng umangat na messages. Huwag kayo mag-alala. Soon, harapin natin yung bawat zodiac. But this time, by elements tayo. Ito ay para sa inyo. Air Signs. Okay. Agad-agad, kuha na tayo ng ilang messages. Gemini, Libra, Aquarius, year 2025, anong kailangan yung marinig? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message? Message po para sa mga air signs 2025. Ayan, agad-agad. Oh. Hindi natin pipigilan. Gemini, Libra, Aquarius. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Okay. Add pa tayo dyan. Okay. Sige, isa-isahin natin. The Seven of Swords ay narito. The Chariot. The Ten of Pentacles. This one is in reverse. The Queen of Swords. The Three of Swords. King of Swords. Okay. Both are in reverse. And the Two of Swords. Kunin ko pa tong isa para, ayan, Queen. Maangat yung pagiging queenly nyo. Queen of Swords, Queen of Pentacles, regardless of your gender. Para yung mga puso nyong parang mga feminine. Pusong mamon, yung pagiging compassionate. At the same time, leader ng mga air signs. Okay, so dito unang-una pa rin, nag-highlight pa rin the Chariot. Okay, merong patuloy na direksyon, progreso, pag-andar ng buhay. So mas practical. Travel. Okay? 2025, maaaring merong pag-travel. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Pero gumagalaw kayo. Kahit sa simpleng pagpaplano, ngayon pa lang, meron ba? Maaaring ito ay may kaugnayan sa trabaho or sa pamilya. The Chariot. This is about family and relationships. 7 and 7, magkatabi. About relationship po ito. Or partnership. Napakalawak. Iisa-isahin natin to. So, yun yung unang nakuha natin. Family. Speaking of family. The Chariot. Especially kung meron na kayong kids. Meron na kayong ilang, talagang umaangat yung, kumbaga, sabi ko ngayon, pagiging compassionate, yung inyong mga pusong mamon. Andito, meron kayong babalikan sa pamilya or especially for some of you na nasa ibang bansa ngayon. Mga magigiting nating OFW na nakikinig ngayon, meron pang matatapos ang kontrata at uuwi sa pamilya. Just only take what resonate po. Napakalawak ng maaring makapakinig nito. Gemini, Libra, Aquarius. Pero para bang merong connection, reconnection, reunion kasama ang mga mahal mo. At mga bata, sabi ko nga, para bang andito yung pagka-highlight din para sa kanila. Para higit mo silang mabigyan ng kahit sa simpleng enerhiya, yung oras, yung bond na pwede nyo mabuo. Why not? Travel ito with your family. It doesn't matter, again, kung short trips ba ito or long distance travel. Or maybe a reminder na bumuo kayo ng mga bagong memories together this year. Meron at merong paraan. Kaya naman minsan, ito na tayo. Meron at merong pagka-busy sa buhay, trabaho. 10 of Pentacles, reverse. Queen of Pentacles, andito pa rin po. Queen of Swords, ito na, yung na-mention ko, yung enerhiya sa trabaho, sa inyong mga buhay paggawa. King, andito rin. Queen and King, kayo na to. Lalaki man o babae, feminine energy or masculine pa man. Yung pagiging breadwinners nyo, or talagang umaangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maipigay, meron kayong matugunan. 2025 guys, air signs,
I-claim na natin to, okay? Lalo pa kung ngayon pa lang o nitong mga nakalipas na buwan o nagdaang taon ay parang mayroong pagkakulang sa pera. At sa usaping ito, pagdating sa pinansyal, napaka-normal mo siya. Dumadaan po tayo sa ups and downs, highs or lows. Diba? Merong panahon na merong pagkasobra, baka naman, charot. Or merong pagkakulang, diba? Normal. Hindi perfect sa usaping pera, especially. Pero i-claim na natin ito as long as nandito yung inyong mga puso sa paggawa, sa patuloy na pagbibigay ng aksyon or pagpo-provide sa pamilya, sa mga mahal mo. Ito na yon. May magandang opportunity tayong nakikita pagdating sa buhay trabaho, sa inyong career. Para sa ilan, merong naghihintay na bago or pagbabago pagdating sa part na ito. Sabi ko nga, halimbawa, pagdating sa mga nasa ibang bansa ngayon, OFWs, may matatapos kayong contract. Halimbawa lang naman ito. Napakalawak ng pwedeng makapakinig. Yes, maaring merong completion, meron kayong matatapos, may something na magtatapos. Pwede rin po ito sa isang proyekto, okay? Sa trabaho sa inyong kumpanya or sa isang negosyo. Or kung higit tayo magiging practical, bilang umangat talaga yung pagiging airy and earthy, bilang kayo mga air signs, ay yung pagiging practical. Okay? For some of you rin, na students, okay? Mga estudyante nakikinig, why not? Meron na kayong makukumpleto, may magtatapos. Para sa ilang students na nakikinig ngayon, meron kayong makukumpletong mga proyekto. At ito na yun. Advance na tayo mag-isip. Congratulations! Ka-graduate na kayo. Pero regardless, again, hindi imposible po. Itong opportunity na ito, na kung ano mang pwedeng parating ngayong 2025 para sa inyo, ito po ay matatawag nyo or mararamdaman nyo na isang achievement. Okay? Isang achievement. Isang bagay na pinaghirapan. Na, sabi ko nga ayan, lalo pa kung meron kayong ilang pinagdaanan, syempre gastos ang pag-aaral, or dito, sa patuloy na inilalaan nyo sa pamilya, or kung kayo ay mga merong, ano yan? Kasi ayan o, merong pinag-aaral, di ba? Hindi madali. Pero dito, meron kayong matatapos, mapagtatapos, makukumpleto, meron po kasing oportunidad, patuloy na oportunidad pagdating sa inyong buhay karera. Achievement na may tuturing. So, ngayon pa lang, dahil isang reminder lang ito, na kailangan yung marinig na ipagdiwang nyo yung bawat progreso, yung bawat direksyon, ayan, umaandar kayo, kalesa, that's yun. Celebrate nyo rin yung bawat laban na ito, na inyong kinakaya. Celebrate your small wins, air signs. Yan naman yan minsan, parang maliit na bagay lang para sa ilan. Iba-iba tayo eh. Celebrate your small wins. Yan naman kalaki kaliit yan sa paningin mo or sa paningin ng ibang tao sa iyong paligid. Achievements. Patungo ka dun. Kaya ngayon pa lang, i-recognize mo rin daw yung mga nagagawa mo, yung nakakaya mo. Papunta ka dun. Merong achievement. Something something fulfilling sa feeling. Dahil ito ay pinagsikapan, pinaghirapan. I-claim na natin yan. Other messages, kung hindi yan mag-apply, napakalawak ng pwedeng makapakinig at pwedeng iwan ng mga barahang narito para sa ilan sa inyo. Okay. Yes, meron kayong babalikan. Ito nga yun yung roots nyo sa pamilya, growing up, kung sino kayo, or kung sino itong mga mahal nyo, pamilya, mga anak, kung meron na nga kayo, Pero at the same time po, the Two of Swords, King of Swords, meron kayong pinagbabalanse dito eh. Actually, mas umaangat yung pagiging practical nyo. Mas pinipili ng ilan ang trabaho. Or, okay, meron kayong mga bago na gustong makita. Ito pwedeng kusang iparating sa inyo, ihain sa inyo ng mundo, or kusang aangat sa inyong mga sarili. Gusto nyo ng something bago. But you have to trust
your abilities, your strength. Kasi parang naninimbang pa kayo. Hindi pa kayo nagiging, or hindi kayo magiging decidido just because parang kulang yung resources or kulang ang feeling nyo, walang tatag. Okay? Okay. Minsan kailangan nyo lang mag-take ng risk. Hindi sa bibiglayin nyo naman. 7 of Swords. You have to be ready, syempre pa. Physically, mentally, emotionally, or even financially, pinag-iisipan ito. Pero hindi naman sana kumbaga, huwag nyo i-postpone yung isang bagay na sa pakiramdam nyo, doon kayo lalago. Okay? Paano nyo malalaman na pwede kayong lumago sa isang negosyo, halimbawa, or sa isang proyekto, sa isang bago, kung saan pagdating sa pagkakakitaan pa rin to kung hindi nyo susubukan. Kasi kung hindi, mananatili na lang ito sa inyong mga ideya or plano. At the end of the day, guys, another reminder muna tayo, na kung ano man yung umaangat dito na messages, maaaring ito lang po yung kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta, air signs, yung outcome, at the end of the day, buksan mo ang iyong mga mata, the 2 of Swords ay narito. Sa huli, everything's still up to you. Okay? Huwag mong pagdudahan ng iyong kakayanan. This is the best year para bigyan mo ng pag-aksyon yung mga gusto mo pang gawin. Walang imposible sa'yo. Tiwala lang. Hindi kayo nagmamadali. Very important, especially kung meron ditong involved na money na pinag-aaralan. Totoo naman din that you should always know your business. Ayun lang naman. Take risks. Take new chances. Walang imposible. Other messages, yes, sabi ko nga, something will end to make room for something new. So, meron kayong maaaring i-sacrifice na sa isang punto ngayong taon, 2025. Meron kayong pagpipilian, 2 of Swords. Yan lang, lahat naman ng bagay, minsan talaga may pagkakataon, kailangan nating mag-sacrifice. Kung ano pipiliin mo. But I see new beginnings para sa inyo, air signs. Paangatin mo lang aking ulitin yung kakayanan mo. Kasi parang nagiging quiet power ito Parang hindi kayo nagiging decisive or nagiging klaro sa intention nyo. Kaya parang may pag-hold back or nagpo-pause, natitigil kayo dahil kulang. Saan? Sa motibasyon or determinasyon na magpatuloy. Patuloy lang ito, air signs. Gemini, Libra, Aquarius, patuloy lang daw po. Hindi lang yung paniniwala, pero yung action. Na itong mga gusto mo pang marating, matutunan, or masimulan sa iyong buhay. Kanina ko pa na-mention yung achievement. Kung ano pa man itong gusto mong ma-achieve, hindi imposible yan para sa inyo ngayong year 2025. Claim na natin yan. I feel dito sa iyong cards na andito pa rin yung productivity and yung pagiging busy sa pera, sa trabaho, saan kayo kumikita. Kaya nga marahil umangat yung una kong na-mention sa pamilya, sa inyong mga relasyon 7, na marahil kasi sa isang punto, why not? Halimbawa, sa first half of 2025, busy kayo sa family, sa inyong relasyon. Bumuo kayo ng mga bagong memories kasi baka second half of 2025, dyan napapasok yung productivity dito sa ilang plans nyo or dito talaga sa bibigyan nyo ng higit na attention at focus sa trabaho. Or so pwede pang makatulong sa patuloy nyong growth when it comes to your finances. Okay? Ayun lang naman. Ano man yung pinagkakaabalahan nyo? Sa realidad tayo po ay magkakaiba. Pero especially kung saan kayo kumikita. So in short, patuloy po ang blessing of work. Hindi mo pa man yan ma-realize. Meron at merong trabaho. Kung pahihintulutan ng sarili, huwag mong pigilan ang mga bagay-bagay. Go with the flow. Try something new, something different. Walang imposible para sa'yo. Maganda po ang takbo pagdating sa buhay karera. Kung pag-aalayan mo to ng paniniwala,
Tiwala sa iyong sarili, sa proseso, at syempre pa sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, pray nyo lang ito. Samahan ng dasal at ng action. Walang imposible. Hay, napabuntong hininga, pero nakikita ko naman, since, yes, I will be honest, 10 of Pentacles, ito yung reverse po. Maaaring ito, para sa ilan nahatak ng enerhiya na parang may kulang. Moonchild, hindi mo tuloy mabigyan ng pag-aksyon kasi parang kulang pa ng energy or ng value. Guys, sa reality, Gemini, Libra, Aquarius, ang bawat isa sa atin na overwhelm ako sa mga messages. Ang bawat isa po ay iba-iba. Yung iba naman, sobra-sobra. Walang problema doon sa investment. Yung iba naman kulang. Kung sobra, baka naman. Charot. Hindi. Pero, gaano man sobra, maaaring mapuna ng ilan na parang, parang ang daming gastos at one point, 2025. At saan, mapupuna nyo na hindi ganun kaganda yung flow ng money. Kaya naman, iniiwanan kayo ng barahan na pakatatag. Paangatin nyo yung diskarte, yung malilikhain yung paraan. The 7 of Swords. Yes, may challenge po. Sina-challenge yung kakayanan nyo. Kung hanggang saan. Okay? Pero, kanina ko pa naman mention na hanggat andyan yung action, pagiging action-oriented nyo, huwag nyo pagdudahan ng inyong kakayanan. Huwag nyo bigyan ng limitasyon kung ano pang pwede nyong magawa. Or anong pwede nyo pang ma-achieve. Dahil meron. Once na tuloy-tuloy, may progress po. Gaano man minsan kabagal. Tuloy-tuloy ang inyong paggawa, ang inyong pagandar, no matter how slow yung steps nyo. Or feeling nyo walang nararating. Meron. Patuloy na pagandar. Pahalagahan mo yan. At dyan, i-claim natin na hindi ka mawawalan. Hindi ito something na magiging malalim na problema. Kung patuloy mong sasabayan yung agos na ito, aking patuloy na trabaho po, meron. So, hindi ka mawawalan dito. Merong magandang flow ng money as long as, again, you are moving. You're being unstoppable naman. Tuloy-tuloy lang. Okay. Okay. Maaaring kayo umangat yun para sa ilan, no? 10 of Pentacles. Kasi hindi madali ang buhay na ngayon. Minsan ang kulangan talaga tayo. Pero laban lang. 2025, productivity ang ating nakikita. May ihahain sa inyong opportunity ang mundo, ang universe. May solusyon. Mas magandang flow, i-claim na natin pagdating sa usaping pera. Especially kung ikukumpara nyo sa mga nakalipas na taon. Ngayon pa lang, tanggapin na natin ito. Okay? That you will be financially covered. As long as may pag-action, guys, buksan nyo ang inyong mga mata. Huwag kayong panghinaan ng loob. For some of you. Okay. Queen of Swords, Queen of Pentacles, maaari pong. Lalo pa kung nandito yung hindi na lang pag-action to, pero yung puso nyo, yung willingness nyo na magtagumpay, yung kagustuhan, maaaring may pag-increase po sa income, sa budget. For some, maaaring merong extra work for an extra income kasi nagpo-push, manlalaban, or maybe a reminder na yun pa lang, nabigyan nyo ito ng patuloy na pag-usad, sabay kayo. Meron at merong trabaho po. Okay? Ayun naman. Okay, sa paraan kung paano kayo kumikita, may magandang flow sa part na yan. Or a reminder, para sa ilan na sobra-sobra rin. Especially, Moonchild, marami eh. Sabi ko nga baka naman. Hindi. This is the best year to consult a financial advisor. Hindi po isang, financial advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo. Kasi umangat dito yung pera. Yung pagiging practical. Kahit sa simpleng pagpapayo. Okay? Para hindi lang kayo maguluhan.
or ma-overwhelm sa ilang pwedeng pumapasok or lumalabas sa inyong income. Best year to have that budget. Save up. Ayan, save up. Save for the rainy days. Lalo pa kung mag-apply talaga dahil kinlaim na natin na may magandang flow pagdating sa pera. Ayan, why not? Kasi nga sa agos ng buhay pinansyal, hindi laging nasa taas. So once na meron kang naramdaman na magandang flow talaga, try to save up hanggat kaya. Gaano man kaliit yan. Mahalaga meron daw po na itatabi. Or, okay. May pagiging handa talaga. 3 of Swords. This one is in reverse. More on money. Practicality. Kung aking i-apply along with your other cards. May healing. May improvements. Maya-maya pag-usapan naman natin ang usaping puso. Pero, kung meron ka talagang gustong bagong simulain, huwag mong pagdudahan yan. Lalo pa kung dumaan na kayo dito sa ilang pagkakataon sa buhay negosyo na hindi ganun naging kagaanan. This time, may improvement po or even development. Okay? Okay, dito na tayo. Na-mention ko na. 3 of Swords. Healing. It could be physically, mentally, emotionally. Ito ang puso. This one is in reverse. Kasi pag nakaganyan siya, of course, painful to. But this one is in reverse. 2025. Magiging ready kayo sa mga bago rin. Lalo pa kung healed na kayo. Dumaan na kayo sa recovery. At sa part na yan, guys, iba-iba tayo. Okay? I mean, iba-iba tayo ng healing process. Kung hindi pa ready, wag ipilit. Pero sa aking nakikita rito para sa ilan, ay magiging handa sa pag-ibig. May magandang pagdaloy, pagdating sa buhay, pag-ibig. Okay. Magiging ready kayo. Kung handa kayo, mayroong someone na parating. Or ngayon pa lang para sa ilan sa inyo ay nagbibigay diin sa inyong buhay. Maring itong taong ito ay pwedeng makatulong sa patuloy niyong pag-heal o yung healing na kinakaharap niyo in life. When it comes to money or family, mas anito yung comfort. Okay? Or kung pahintulutan nyo lang, kung bubuksan nyo ang inyong mga mata, merong healing. Or merong healing na matutupad ang ilan. 2025, i-claim na natin yan. Mas healthy yung aking nakikita. Or, kailangan nyo lang itong bigyan diin din. Bigyan nyo ng prioridad ang inyong mga sarili na mag-heal. Patuloy na mag-heal para sa inyong overall well-being. Especially kung mag-apply po yung trabaho, pagiging busy. Physically, pwede, mentally, huwag niyong pabayaan ang inyong mga sarili. Okay? Lalo nagsisipag, nakikita ko yung pagsisipag nyo eh. Huwag mong baliwalain ang iyong sariling pakiramdam. Yes, may pagka-busy. Yes, may opportunity. Just don't overdo it. Bigyan mo pa rin ng limits ang inyong mga sarili. Balance lang. Hindi madali, pero work and life balance. Okay? Health-wise, this is may pagka-healthy, guys. May healing, pero it's up to you kung paano mo bibigyan ito ng diin. Listen to your body. Physically, mentally, emotionally, hindi health advisor ang Moonchild. Pahinga rin pag may time. Or kung meron kayong gustong i-improve sa inyong mga kalusugan, kung meron kayong mga diet plans, ayan, idamay nyo na dyan si Moonchild. Sabay-sabay tayo mag-dieta. Ganun. Hindi. Sa ano man yung gusto nyong i-improve sa inyong health, claim natin na may healing, may paggaling. Kung ano yan, isasama nyo yan sa mga priorities nyo ngayong 2025. Bigyan nyo ng pag-action rin ito. Kumbaga, kung gusto nyo talaga makakita ng improvement, kagandahan, or yung kalusugan na mas healthy, yung matatawag mong best version ng isang Gemini, Libra, and Aquarius, health-wise, alagaan ang sarili. Okay? Magpahinga rin. Magpahinga rin. It's okay to pause. That's yayot. Patuloy na pag-andar sa buhay. It's okay to pause. Minsan, kailangan nyo rin magkarga ng gasolina. Kailangan nyo rin magpahinga. Okay? It's okay to take
a break, guys. Have a KitKat. Ganun. Recharge din from time to time. Ito yung umaangat na mensahe. Ang haba, 26 minutes. Kuha na tayo ng pinaka-final advice, words. Mula dito sa ating ilang na pag-usapan, Air Signs 2025, ano pang kailangan nyo marinig? Message po. Air Signs, mensahe sa taong ito, or sa mga taong ito na pwedeng makapakinig. Air Signs 2025, message po. Okay. Confidence. Angatin nyo ang inyong mga tiwala sa inyong mga sarili. Huwag nyo pagdudahan ang inyong mga kakayanan. Meron, sabi ko nga. Merong mga parating na opportunity na kung saan pwedeng answers. Confidence and answers. Pwedeng pagkamit sa ilang katanungang ito na meron kayo. If ever ngayon pa lang meron kayong questions sa buhay, life in general. Papunta kayo sa maraming kasagutan ngayong bagong taon. Kung saan mas may pagkaklaro, kung saan pwedeng umangat palalo yung inyong mga kumpiyansa sa inyong mga sarili. Okay? Answers and confidence. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong year 2025, Air Signs.